Mapagpalang umaga ng Sabado, nandito naman po tayo sa barangay 103. Sunit, District 1, Tondo, Manila. Kasama ko po si Ate Ason Bautista. May dala po akong Biblia. Magsishare po tayong patungkol sa Biblia. Alam niyo po, Salagasan ko pa boses ko. Pinatay ko yan. meron po nakasulat kasi sa Biblia na nahanap ko po dito sa awit. Ito. Pero bago tayo papalawat sa pag-aaral ng mabuting balita o salita ng Diyos, tayo muna ay panandaliang lalapit sa luklukan ng biyaya sa pamamagitan ng isang panalangin. Panginoong Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay isang pahalahala sa aming mga taong nabubuhay sa ngayon. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po sa libro ng Awit, 46:1. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. 2. Di dapat matakot, mundo man mayanig. Mundo'y mayanig man. Kahit nasa dagat, ang bundok matangay. 3. Kahit na mga magnalit yahong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Ayan. Ang sabi po dito ng kasulatan, yung una, ang Diyos ang ating kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. So, pinapauna na ng Biblia, meron pong Diyos na handang sumaklolo sa panahon ng kaguluhan. Lahat ng nangyayari ngayon sa Pilipinas, huwag na natin banggitin yung sa ibang bansa. Kasi sa ibang bansa naman yun. Lahat ng nangyayari sa Pilipinas ay nagdudulot ng isang kaguluhan yan. Ano po? Kaguluhan. Tignan nyo po ang nangyayari sa politika. Si Sara at saka si Bongbong magkasama po sila. Ibinoto sila ng majority vote. Naupo sila. Hindi pa nag-iinit si Bongbong sa Malacanang. Napanood nyo ba yung mga mahisog ni matandang Duterte? Kung todo pananakot siya kay Bongbong, yung nangyari sa tatay mo, maaaring mangyari din sa iyo. Ibig lang sabihin, gusto na po nilang palitan si Bongbong. Nung pagkaupo ni Bongbong, gumawa na sila ng mga rally. Kung bagay yung sabi nga ni Bongbong, kaibigan ko yan. Wala kang marinig kay Bongbong kung di kaibigan ko yan. Pero yung Duterte, hindi nila sinasabing kaibigan nila si Bongbong. Kalaban nila si Bongbong. Meron akong napanood na nung nabubuhay pa si Percy Lapid. Ang sabi niya kay Bongbong, ang makakalaban mo, yung kasama mo. Totoo yan. Sinong kasama ni Bongbong? Mga Duterte. Sila ngayon ang kalaban niya. Tama si Percy Lapid eh. Tama siya. Ang kalaban mo, kasama mo.
Pilit nilang hinahagaw ang kapangyarihan kay Bongbong sa iba't ibang paraan. Salamat sa Diyos, hindi pumayag ang Diyos. Bakit po gusto nilang makuha yung kapangyarihan ng seat of power ng Malacanang? Nakikita niyo mga asunto ni Duterte. Nakakulong na si Duterte ngayon. Ang yabang niya sa maiso. Pero nung dinala na po sa The Hague, sa ICC, ako si Duterte, halos isang bulati na lang hindi pumipirma nang ini-interview siya ng ICC kung sino ka. Ikumpirma mo kung ikaw nga si Rodrigo Roa Duterte. Duterte. Ang sabi ng naka-ICC, ulitin mo nga, hindi namin maintindihan. Rodrigo Roa Duterte. Samantalang ang yabang-yabang niya nang iniimbestiga siya ng Kongreso, 19 Congress. Tatadyakan ko yan, ang ICC. Pag napunta pa ako sa ICC, tatadyakan ko yan. Ngayon, nasaan siya? Nasa ICC. Nakakulong. Ngayon, lumabas ka po ng desisyon ng ICC. Lahat ng inihiling ni Duterte sa pamamagitan ni Kaufman ng kanyang abogado, reject lahat. Reject. Tignan niyo po. Anong sinasabi ni Kaufman? Nangangako si Duterte, hindi na siya manggugulo. Hindi naniwala ang ICC. Reject lahat. Pati yung interim release, temporarily. Walang tumanggap sa kanya ng bansa, kahit sinong bansa. Walang tumanggap. Kaya, patuloy siya nakakulong. Sa bagay, ang kulungan sa dahig, ang sabi sa balita, mag-isa ka lang sa loob, may nurse ka araw-araw, nandun yung nurse, nakabantay yung nurse. Akala nila walang bantay na nurse, meron. At ano pa, meron pang doktor ng psychology, nakabantay din. Ngayon, pinalalabas ng mga Duterte's family dito, pinababayan daw siya. Yung mga ganyan, lahat yan, maling impormasyon na dinadala ng mga Duterte's. Gumagawa sila ng senaryo na talagang mahina na. Isipin mo, nakakakwentuhan pa nila. Pati sa politika, napapagkwentuhan. Pati yung kanyang mga babae, pinagkukwentuhan pa. Yan bang mahina? Yan lahat ay drama. Gusto nilang mumuwi. Ngayon, ginawa ng Senado, nagbotohan. Di nanalo yung sa demonyo. 15. Kaso sabi ng ICC, bakit? Sino ba kayo? Di namin kinikilala Senado ng Pilipinas, sabi ng ICC. Balandra ang mga demonyo ni Duterte sa Senado. Balandra, hindi kinilala yung sulat nila eh. Akala nila kikilala. Alam niyo paano nangyari yun? Bago mangyari yun, pumunta si Sara sa Senado, sa opisina ni Marcoleta ni isang ISC na Antikristo. Ako yun ang analisa ko eh. Doon nagsimula yan. Siguro nag-meeting sila, gumawa silang ganyan, baka sakaling mapasunod nilang ICC. Nagkamali sila. Ang sabi ng ICC, sino kayo? Hindi namin kayo kinikilala. Yan. Anong ibig sabihin? Sa ICC may batas. Salamat, may batas. Yung mga biktima ni Duterte, huwag tayong mawala ng pag-asa. Bakit? Gumagalaw po ang ICC. Kung sakali dumating ang panahon, namatay siya, dilibing na lang siya. Pero yung gusto niya makalaya, kasi yung ginawang resolusyon ng Senado, house arrest na lang po sa Pilipinas si Duterte.
hindi na po tayo membro ng ICC eh. Kasalanan ni Duterte yan. Nung malapit na siyang bumaba sa Malacanang, sa seat of power, tinanggal niya ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. O ngayon, paano po pauwiin ngayon si Duterte rito? Mga Dutertes, alipore sa Senado, paano nyo pauwiin yan? Hindi na tayo member ng ICC. At kung magkakaroon ng interim release, kung sakali, ang pwedeng tumanggap lang kay Duterte, yung mga bansang malapit sa Netherlands na merong membro ng ICC. Ang Pilipinas hindi member, kaya hindi pwedeng umuwi dito yan. Lalo na presidente pa si Bongbong. Makakawi pa ba yan kay Bongbong? Hindi na. Kaya nga pinamigay ni Bongbong sa ICC. Kasi nga, nanggugulo na lang Nanggugulo. Ngayon, itong nangyari, sunod-sunod na baha. Nagsimula yung baha na yan, corruption, sa panahon ni Duterte. Nabulgar po nga sa panahon ni Marcos. Daming pera. Ngayon, nagwawala si dating niyang secretary, si Manny Villar, si dating secretary ni Duterte sa Public Works, si Villar, senador. Nang iniimbestigahan siya sa ICI, nagwawala ayon kay Montulfo. Ayon kay Montulfo, nang iniimbestigahan yung involvement ng kanyang pamilya. Las Piñas. Sabi ng Montulfo, si Montulfo, yung matandang tulpo yan, yung kuya nila, nagwawala daw. Bakit? Kung wala kang tinatago, Villar, ba't di ka pa kumanta? Yan. Maraming nagkamal ng pera. Ngayon, ano nangyari? Sunod-sunod na lindol. Lindol sa Cebu, lindol sa Baguio, ang origin sa Baguio sa Abu, at yung sa Davao, doon sa Manay, ang origin naman. Kanina lang, may napanood ako. Pumuputok na naman yung Tahal Volcano. Ang ganda palang tingnan pagka talagang makunan mo ng magandang video. Talagang ang gandang tingnan, para fireworks talaga. Umahapoy. Yan. Ano yan? Kalamidad. Alam niyo po, lahat ng nangyayaring yan, lahat yan ay nakasulat sa Biblia. Yung nangyayari sa Pilipinas, lahat yan nagkakaroon ng nakasulat sa Biblia. Ula na. Ula po yan. Ano po? Ngayon, kung tao tayo, matino ang kaisipan. Ito, ulitin natin. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Lumapit po tayo sa Diyos. Doon po tayo magpasaklolo. Doon tayo magpasaklolo sa Diyos. Okay? Dos, di dapat matakot mundo may mayanig. Huwag, di dapat matakot mundo'y mayanig man. Lindol. Kahit nasa dagat ang bundok, matangay. Tres, kahit na maggalit, yahong karagatan, tidal waves. Kaya sa Davao, diniklara nila na baka magkakaroon ng tsunami. At ang burol, mayanig, magiba. Magimbal. Pag ang Diyos mo, ito, nakalagay. Anong dapat mong ikatakot? Alam nyo, nakasulat na po yan. Yun nakasulat, magaganap talaga yan. Kaya yung mga tao na naguguluhan o
nayayanig ang tao dahil hindi nila alam yung kasulatan na magkakaroon talaga yan. O sino bang hindi matatakot kung yung bahay mo hindi yuyog-yog? Yung sa Davao, hindi po pa ganyan ang lindol eh. Pa ganyan. Sa wikang Kapampangan, bala mo tatatapdala. Alam niyo po ba yung nangyari sa Baguio? Nasa Tarlac po ako noon. Nakasakay ako sa isang bus. Ang lindol po, dumaan sa Tarlac. Ganyan din. Nasa bus po kami, umaalsa kami sa upuan. Hindi po pa ganyan. Ate Ason, ano sa Tagalog yung parang tinatambong? Talagang aalsa ka sa upuan mo. Oh. Yun nangyari yung ano ba yun? Yung 1990s na bagyo nun na dumali sa Baguio. Yan. Ngayon, lumabas sa senaryo ngayon, nabuhay na namin yung The Big One. Itong Metro Manila, itong City of Manila, hindi nakatumpak sa fault line nito. Hindi nakatumpak. Kaya swerte yung Manila. Pero, yung katabi niya, nakatumpak. Kesa nakatabi to, Quezon City. Tingnan nyo po yung guhit, yung fault line na sinasabi. Baka daw gumalaw ayon sa P-Box. Kahit hindi po nakatumpak itong City of Manila sa fault line, tanda nyo, ang sabi 8.2, The Big One. Ay, kahit hindi nakatumpak, mayayanig din ang Manila eh. 8.2 eh, sinasabi nila sa balita eh. The Big One. Kaya nga The Big One. Namumukod tangi. Ang expect nila, ang mamamatay sa Metro Manila, ibig sabihin, NCR, 50 million. Hindi pa nangyari ah. Expected pa lang yun, 50 million. Oh. Eh, namatay doon sa Cebu, ilan na? May, hindi man umabot, 6 point something lang yata yun. Pero tingnan nyo po, ang dami na namatay. Oh. Kung 8.2 pa, di mas lalo na. Eh lalo na yung mga bahay dito sa Metro Manila. Puro squatter. Ano yan? Patong-patong. Kung yung building na ginawa talaga ng magaling na architect at saka ng engineer, na yuyog-yog, yung pa kayang ginawang squatter na tapal-tapal lang, baka lilipad. Halimbawa, doon ka sa itaas, dito, tumumpak ka rito, baka biglang gumalaw, baka matanggal ka. Para ka mag-superman ka. Isipin nyo po yan, kung gaano kalakas ang 8.2. Alam nyo po, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, dito po sa Lucas chapter 21, meron po nakalagay dito ang sabi ni Jesus. Babasahin ko po sa 21:9. Huwag kayong matakot kung makabalita man kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat munang mangyari ang mga iyon. Subalit hindi kahagad darating ang wakas. At sinabi pa niya, maglalaban-laban ang mga bansa at mga kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol.
Pero nung sabi ni Jesus, ulitin natin ha, huwag kayong matakot. Kung ang Diyos ay Diyos nyo, ano ba dapat mong katakutan, kaibigan? Parang ganito lang. Lahat ng mananampalataya, pag namatay, pupunta sa Diyos. Kung mananampalataya ka, anong dapat mong ikatakot? Kaya nga sabi niya, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Maniwala po kayo kay Jesus. Ako, kapag nangyayari yung mga ganyan, dasal lang ang ginagawa ko. Dasal. Bakit? May magagawa ka ba kung pagkaraniwan kang tao? Kahit na mayaman ka, may magagawa ka. Mapipigilan mo ba yung lindol? Sige nga, awakan mo nga yung refrigerator ninyo. Baka mabagsak ka pa ng ref. Kaya nangyayari, pag lumilindol, lumalayas yung tao, pumupunta sa ground. Kaya dapat nyo pong gawin ito. Manalangin po kayo na sana wag dumating yung sinasabi ng e-box na the big one. Talagang nakakatakot po yan. Isipin nyo, wala pa namatay, sinabi, 50 million ang mamamatay. Expected pa lang yun. Sa NCR, 50 million. Sa inyo ililibig yung 50 million na yon. Kung sa Baguio nga, saan nila dinala? Sa Bonang Park, binobombahan lang ng para wag mamaho. Yung earthquake sa Baguio, yung mga patay nakalatag doon sa Bonang Park. Binobomba lang ng para wag mamaho. Yung ano bang pambomba yun? Kung 50 million, saan nililibig yun? Palagay ko, susunugin na lang yun eh. Bakit? Saan mo nga ililibing? Kasi isang araw lang, pagkapatay, walang namamaho na po yan. Kaya nga binuburong 3 araw lang. Merong embalsamo yan. Pero walang balsamo yan. Wala, isang araw lang. Bagsak na yan. Kasi wala nang dugo. Wala nang tubig sa katawan. $50 million? Baka pati yung balsamador, patay din eh. Kaya tatandaan niyo po ito. Ang sabi ng Biblia, huwag kayong matakot. Tama po yun. Manampalataya kayo kay Jesus. Tandaan niyo po ito. In time of crisis, Christ is in. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin na hindi kami dapat matakot kundi manampalataya po kami sa iyo. Salamat po. Buksan mo po sa isip ng mga nanonood ng video ito. Kung sakaling hindi pa ayon sa iyo kanilang pananampalataya, baguhin mo po sila. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si yan. Sino ang lolo natin? Si Juan Bautista. God bless us all. Bye-bye.